Dear Jamay, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Ako si Annie, taga Mandaluyong. 35 taon na ako ngayon. Pero kung tatanungin mo ko kung kumusta ako, parang nakakulong pa rin ako sa isang panahon na 10 taon nang nakakalipas. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong layo ng tinakbo mo, paglingon mo, nandoon ka pa rin sa madilim na kwartong iyon. Iyon ang sakit na daladala ko. 10 taon na, Miss Jamay. Pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Gusto ko lang ibahagi ang kwento ko. Hindi para kaawaan, kundi para gumaan man lang dibdib ko. Kasi minsan, ang katahimikan ay nakakabingi rin pala. Babalik tayo sa taong 2016, noong 25 anyos pa lang ako. Sa edad na yon, punong-puno ako ng pangarap. Akala ko, alam ko na kung paano tatakbo ang buhay ko. 3 taon na kaming magkarelasyon noon ni Mabi. Si Mabi, siya yung tipo ng lalaki na iisipin mong galing sa pelikula. Businessman, galing sa isang respetado at mayamang pamilya. At higit sa lahat, napaka-gentleman. Noong nag-propose siya sa akin, Miss Jamay, para akong nasa alapaap. Iyon na yatang pinakamasayang araw ng buhay ko. Hindi ko makakalimutan kung paano siya lumuhod sa harap ko. Mahinang ilaw ng restaurant, may violin sa likod. At ako, nanginginig ang kamay habang tinatakpan ng bibig ko sa sobrang gulat. Nang isuot niyang singsing sa daliri ko, pakiramdam ko, nagsimula ng buhay na pinapangarap ko simula pagkabata. Ang kasal namin, parang panaginip. Wala akong ginastos kahit 5. Sabi ni Mabi, "Ani, ikaw ang babae. Gawin mo lahat ng kaartihan na gusto mo sa kasal natin. I want you to be the most beautiful bride." At ginawa ko nga, Miss Jamay. Pinlano ko bawat detalye. Mula sa kulay ng bulaklak hanggang sa design ng invitation. Rosas at puti ang motif. Punong-puno ng imported na bulaklak ang venue. At para akong prinsesa habang naglalakad sa aisle. Wala siyang reklamo sa mga ideya ko. Gusto ko ng ganitong bulaklak. Go lang siya. Gusto ko ng ganitong venue. Sige lang. Yung mga panahong iyon, pakiramdam ko ako ng pinakaimportanteng tao sa mundo niya. Para akong prinsesa na inalagaan sa loob ng isang palasyo. Akala ko talaga, iyon ang simula ng aking happily ever after. Pero ang mga prinsesa sa kwento, madalas pala silang makulong sa sarili nilang palasyo. 1 taon pa lang kaming kasal. Nararamdaman ko ng unti-unting paglamig. Hindi naman kami nag-aaway tungkol sa pera. Sa totoo lang, kahit anong gusto kong bilhin, kahit saan ko gustong pumunta, wala kaming problema. May credit card ako na hindi ko kailangang isipin ng limit. May driver, may kasambahay. Lahat ng bagay na akala ko noon ay sukatan ng magandang buhay. Pero Miss Jamay, ang pera pala ay hindi kayang bumili ng presensya. Si Mabi, naging sobrang busy. Palaging wala sa bahay. Kung hindi nasa office, nasa business meeting. Kung hindi naman, nasa ibang probinsya para sa mga site visit. Madalas, gigising ako sa umaga na wala siya at matutulog ako sa gabi na wala pa rin siya. Ang laki ng bahay namin. Pero pakiramdam ko, ako lang nakatira doon. Dumating sa punto na parang display na lang ako sa loob ng malaking bahay namin. Magandang damit ko, mamahalin ang gamit ko. Pero wala akong kausap. Kahit ang mga kasambahay, limitado lang usapan namin. Hindi ko na rin kayang sabihin sa pamilya kong nararamdaman ko.
Dahil sa paningin nila, swerte ako. Tuwing gabi, hihintayin ko siyang makauwi. May mga gabing nagluluto pa ako ng paborito niyang ulam, kahit hindi naman ako sanay magluto. Pinipilit ko, inaayos ko ang sarili ko. Minsan, nakakatulog na ako sa sopa sa kakahintay, habang bukas pang ilaw at nakahain pang pagkain. Pag-uwi niya, maririnig ko ang pagbukas ng pinto. Magigising ako, lalapit sa kanya na may ngiti, pero mabilis lang na, hi at hello. Pagkatapos, ay tutuloy na siya sa office niya sa bahay, o kaya'y matutulog na dahil pagod daw siya. Minsan, kahit yakap, wala na. Halik sa pisngi, parang obligasyon na lang. Miss Jamie, sinubukan ko namang intindihin eh. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, Ani, para sa inyo rin ang ginagawa niya. Gusto lang niyang maging stable ang future niyo. Kinakain kong lungkot ko. Tinatago kong pangungulila ko. Dahil ayokong maging reklamador na asawa. Pero kahit gaano ka katatag, darating talagang punto na mapapagod ka eh. Isang gabi, sinubukan kong basagin ang katahimikan. Magkatabi kami sa kama, pero ang layo-layo ng pakiramdam ko sa kanya. Nakapatay ang ilaw. Tanging ilaw lang mula sa bintanang sumisilip sa kwarto. Naririnig kong may hinang paghinga niya. Habang ako, dilat na dilat ang mata. Puno ng tanong. Nilakasan kong loob ko. Tinanong ko siya, Mabi, gusto mo na ba tayong magkaanak? O kailan mo ba plano? Tumingin lang siya sa akin. Walang emosyon. Parang hindi niya pinag-isipan ng sagot. Parang wala lang. Gusto ko naman. Ang maikli niyang sagot. Pero pagkatapos nun, tumalikod na siya't natulog. Walang follow-up. Walang excitement. Walang plano. Walang kahit anong senyales na gusto niyang bumuo ng pamilya kasama ko. Para bang isa lang iyong tanong na kailangang sagutin. At pagkatapos, ay tapos na. Doon ko naramdaman na parang may mali. Parang may pader niya sa pagitan naming dalawa na kahit anong pilit kong tibagin, lalong tumatayog. Noong 2017, inimbitahan ako ni Mama sa Cavite. Ikakasal kasi ang ate ko eh. Siyempre, hinahanap nila si Mabi. Sabi ko na lang, Ma, pasensya na ha. Busy talaga sa business si Mabi eh. Alam niyo naman yun. Kahit sa pamilya ko, kailangan kong pagtakpan ng unti-unting pagkawasak ng relasyon namin. Habang nasa biyahe ko papuntang Cavite, nakatingin lang ako sa bintana ng sasakyan. Dumadaan ng mga bahay, tindahan, at mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Sa isip ko, sana ganoon din kadali ang lahat. Pero alam kong hindi ganoon ang realidad. Masayang araw na iyon. Pagdating ko, sinalubong ako ng yakap ni Mama. Ang ate ko, abala sa paghahanda, pero hindi pa rin nawalang ngiti niya nang makita niya ako. Nakita ko ulit ang simpleng buhay na kinalakihan ko. Nakakakain ako ng lutong bahay. Doon ko naramdaman ang kakaibang gaan na matagal ko nang hindi nararanasan. Pansamantala kong nakalimutan ng lungkot sa aming mansyon sa Mandaluyong. Pero kahit nandoon ako sa gitna ng kasiyahan, ang isip ko, nasa asawa ko pa rin. Habang nagtatawanan ng lahat, tahimik lang akong nakaupo sa gilid, hawak ang cellphone ko. Iniisip ko, baka wala siyang kasama sa bahay. Baka hindi siya sanay na wala ako. Baka kailangan niya ng mag-aasikaso sa kanya. Iniisip ko pa kung kumain na ba siya, kung natulog na ba siya, kung hinahanap-hanap ba niya ako kahit kaunti. Dahil doon,
Nagpasya akong umuwi ng maaga. Hindi ko na hinintay ang mismong kasal. Nagpaalam ako kay mama at sa ate ko. Kahit halata sa mga mata nilang pagtataka. Sabi ko sa sarili ko, isusurpresa ko siya. Gusto kong ipakita sa kanya na mas mahalaga siya sa akin kaysa sa anumang okasyon. Isang araw lang naman ang hiningi ko. Oras pa nga lang lumipas mula nang umalis ako eh. Sa buong biyahe pa uwi, may kakaibang excitement sa dibdib ko. Iniisip ko kung magugulat siya, kung yayakapin niya ako, kung sa wakas, magkakaroon kami ng oras para sa isa't isa. Pinlano ko pa sa isip ko kung paano ko siya sasalubungin. Ngiti, yakap, at marahang, mismo ba ako? May sarili akong susi, kaya hindi na ako kumatok. Dahan-dahan kong binuksan ng pinto, iniisip ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya ako. Tahimik ang buong bahay. Tanging yabag ko lang maririnig sa marmol ng sahig habang papunta ako sa kwarto namin. Pero Miss Jamay, ang sorpresa na inihanda ko, ako palang nakatanggap. Pagpasok sa aming kwarto, tumigil ang mundo ko. Ang bawat tibok ng puso ko, parang naging dagok sa aking pandinig. Nakita kong asawa ko, may kasamang ibang babae. Magkagulang kumot, nakahubad sila, at halatang-halatang ginagawa nila bago ako pumasok. Sa loob ng bahay na pinaghirapan naming buuin, sa kama na dapat ay para lang sa aming dalawa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makagalaw, hindi ako makahinga. Ang mga kamay ko, nanlalamig. Ang utak ko, parang tumigil. Wala akong nasabi. Walang sigaw na lumabas sa bibig ko. Walang gamit na nabasag. Nakatulala lang ako. Nakatitig sa eksenang hindi ko kailanman inakalang makikita ko sa sarili kong buhay. Si Mabi, nang makita ako, hindi man lang nag-atubiling magpaliwanag. Hindi siya nagulat. Hindi siya nahiya. Wala siyang sorry. Wala siyang mali ang nakita mo. Tinignan lang niya ako na may halong iritasyon. Para ba akong istorbo? Parang ako pang mali dahil bigla akong umuwi. Ang babae, dali-daling nagtakip ng kumot. Pero siya, kalmado lang. Walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa mukha niya. Hindi ko sila sinaktan. Hindi ko sila minura. Hindi ako nagwala. Tumalikod lang ako. Bitbit ang aking nadurog na puso. Pumasok ako sa kabilang kwarto. Isinara kong pinto ng marahan na para bang ayokong marinig nilang ingay ng pagkabasag ko. Doon ako naging estatwa. Umupo ako sa gilid ng kama, nakatulala sa kawalan. Hindi ako umiyak agad. Alam mo yung sakit na sobrang lalim na hindi na kayang ilabas ng luha? Iyon ang naramdaman ko. Parang may malaking butas sa dibdib ko na unti-unting sumisipsip ng lahat. Magdamag akong gising. Naririnig kong may hinang yabag sa labas. Ang pagbukas at pagsara ng pinto. Ang bulong na hindi ko na inintindi. Wala na akong lakas para alamin pa kung anong nangyari pagkatapos. Kinabukasan, kahit gaano kasakit, nagising ako na parang may pagnanais pang ayusin ng lahat. Tangan akong tanga. Pero asawa ko siya eh. Mahal ko siya. Tumayo ako. Inayos kong sarili ko kahit namamaga ng mga mata ko. Pinilit kong magmukhang matatag. Sa isip ko, baka nadala lang siya ng tukso dahil lagi siyang pagod. Baka nagkamali lang siya. Baka pwede pa naming ayusin. Handa akong magpatawad. Handa akong kalimutan ang nakita ko kung sasabihin lang niyang mahal niya ako at magbabago siya.
Nagharap kami sa sala. Tahimik ang buong bahay noon. Wala nang babae. Kami na lang dalawa. Huminga ako ng malalim. Pilit kinakalmang sarili ko. Bubuksan ko na sanang bibig ko. Sasabihin ko na sanang lahat na nasaktan ako. Pero handa akong magpatawad. Na mahal ko siya. Na kaya pa naming ayusin. Pero bago ko pa mabigkas ang salitang, pinatawad na kita, naunahan na niya ako. Isang salita lang lumabas sa bibig niya. Annulment. Doon ko nalaman ng lahat. Hindi pala siya busy lang sa trabaho. Hindi pala siya pagod lang. Sadyang hindi na niya ako mahal. O baka naman, hindi niya talaga ako mahal ng sapat. Inamin niya na may babae siyang nakilala sa Cebu. 1 taon nang nakalipas. Ibig sabihin, habang ako'y nagmumukang tanga sa bahay, habang hinihintay ko siya tuwing gabi, habang tinatanong ko siya tungkol sa pagkakaroon ng anak, may iba na siyang inuwi sa puso niya. Habang nagsasalita siya, Miss Jamay, pakiramdam ko, unti-unting bumabagsak ang bawat piraso ng mundong pinaghirapan kong buuin. Nakaupo lang siya sa harap ko, kalmado. Parang nag-uulat lang siya ng isang bagay na matagal na niyang tinanggap. Samantalang ako, bawat salita ni Ye parang kutsilyong paulit-ulit na ipinapasok sa dibdib ko. Sabi niya, doon daw sa Cebu niya nahanap ang peace na hindi niya raw maramdaman sa amin. Na mas madali raw siyang ngumiti kapag kasama niyang babaeng iyon. Na mas simple raw ang buhay niya doon. Simple. Samantalang ako, buong akala ko binigay ko ng lahat para mapasaya siya. Wala na akong naitulong sa sarili ko noon. Hindi na ako nakapagsalita. Hindi ko na kayang ipaglaban ang sarili ko sa taong malinaw na pinili ng umalis. Pumayag ako, Miss Jamay. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil wala na akong magagawa. Umuwi ako sa pamilya ko, dalang balita na hindi ko alam kung paano sasabihin. Nang malaman ni Mamang lahat, nakita ko sa mga mata niyang galit at sakit. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng tiniis ko nang hindi nila alam. Hinawakan niyang kamay ko ng mahigpit, na para bang ayaw na niya akong bitawan sa panahong iyon. Pinilit din ako ng mga magulang ko. Ayaw na nilang makita pa si Mabi. Sabi ni Mama, "Ani anak, huwag kang magmakaawa sa taong hindi nakikitang halaga mo." Ang bawat salita niya, tumagos sa akin. Masakit tanggapin, pero totoo. Kaya kahit durog na durog, nilagdaan kong mga papel. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Malamig ang opisina, tahimik at formal. Nakalapag sa harap kong mga dokumento. Hawak kong ballpen, nanginginig ang kamay ko habang isa-isang pinipirmahan ng mga pahina. Sa bawat pahina, parang may bahagi ng puso kong tuluyang napuputol. Tinapos namin ang 3 taong relasyon at 1 taong pagsasama sa loob ng ilang pirma lang. Ganoon pala kadali tapusin ang isang pangarap. Mabilis lumipas ang panahon para sa kanya. Balita ko, kasal na sila nung babaeng pinalit niya sa akin. May pamilya na sila at masayang masaya sa buhay na dati ay pinangarap ko para sa aming dalawa. Nakikita ko minsan sa social media, mga litrato nilang magkakasama. Mga ngiti na dati ay para sa akin lang. Masakit pa rin kahit ilang taon nang lumipas. Samantalang ako, heto pa rin. 10 taon nang nakakalipas, pero wala pa ring nangyayari sa buhay ko pagdating sa pag-ibig. Hindi dahil sa wala akong manliligaw. Meron naman. May mga taong sumubok na lumapit, kumilala sa akin.
Pero sa tuwing may magtatangkang pumasok, kusa akong itinutulak palayo. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil natatakot na ako. Natatakot ako na maging display na naman ako. Natatakot ako na bakang mahal kita ay maging simula lang ng isa na namang kasinungalingan. Natatakot ako na bakang happily ever after ay para lang sa mga pelikula at hindi para sa akin. May mga gabi pa rin, Miss Jamie, na nagigising ako bigla. Pawis na pawis, na parang bumabalik ako sa araw na nahuli ko sila. Parang naririnig ko ulit ang katahimikan ng bahay. Nakikita ko ulit ang eksenang pilit kong kinakalimutan. Kahit anong gawin ko, may mga ala-ala talagang ayaw magpatalo. Maraming nagtatanong, Ani, bakit hindi ka maghiganti? Bakit hindi mo sila guluhin? Miss Jamay, wala na akong lakas para doon eh. Ang paghihiganti, nangailangan ng galit. At ang galit, unti-unting naubos sa akin. Walang galit sa puso ko. Alam mo kung bakit? Kasi natatakpan ng galit ng sobrang sakit. Ang galit, pwedeng lumipas eh. Pwedeng maubos. Pero ang sakit na iniwan ng pagtataksil, lalo na kapag hindi man lang binigyan ng closure o paliwanag, nananatili yan sa bawat sulok ng pagkatao mo. Parang anino na kahit gaano ka tumakbo, hindi mo matakasan. Ayoko na ng magulong buhay. Mas gusto ko na lang tahimik na pag-iisa kaysa sa maingay na relasyon na puno naman ng kasinungalingan. Natuto na akong mabuhay mag-isa. Gumising, magtrabaho, umuwi, at muling humarap sa katahimikan. 10 taon na akong naglalakad sa dilim, naghihintay na sana balang araw. Paggising ko, hindi na itong unang maaalala ko. Salamat sa pakikinig, Miss Jamay. Sana sa pagbabahagi ko nito, kahit paano, ay mabawasan ng bigat na 10 taon ko nang dinadala. Napakabigat ng kwento ni Annie. Ang masaklap sa pag-ibig, hindi sapat na ikaw lang tapat. Hindi sapat na ikaw lang lumalaban. Dahil ang relasyon ay para sa dalawang tao. At kung ang isa'y matagal na palang bumitaw, kahit gaano mo pahigpitan ang hawak, masasaktan at masasaktan ka lang. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Annie? Anong maipapayo ninyo sa kanya para tuluyan na siyang makalaya sa anino ng nakaraan? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.